binabalaan ko na ang lahat ng opisyal ng BFP. Lumabas na kayo ngayon at umamin kayo o habulin namin kayo hanggang matapos ang career nyo. Ang inimbestigahan namin ngayon ay lumagpas ng 200 tao na tungkol sa slots for sale. Again, I am warning you. I am serious and I will go after all of you. Hindi ako matitigil hanggang makulong kayo lahat, matanggal sa serbisyo, at kung ano mang kasama na ihatol sa inyo ng batas, ay hindi po ako titigil. We will clean this organization. Nakikita nyo ng DILG family ay magkasama rito. Ang CIDG ang siyang tinakbuhan ng BFP para ayusin to. At kami lahat ay magkakasama dito, united to end the culture of corruption that was pervasive in the DILG before, and we are very serious about cleaning up the entire institution. I'll now take your questions. Ms. Leia Ilaghan from UNTV. Morning, sir. Yes, ma'am. Sir, doon sa mahigit 200 na iniimbestigahan na po, ano po ang pinakamataas na rango? Ang pinakamas mataas sa ranggo po ay ang kasalukuyang head ng BFP, si General Quan Chu. Hindi, loko lang. Loko lang. Naubo kayo ron. Kinabahan kayo lahat. Kahit ito, kinabahan eh. Hindi po. Hanggang regional director po, inibistagahan namin lahat. Sir, doon sa investigasyon ng CIDG Region 3, nabanggit niya na may kasabwat daw itong naaresto at may malaki daw papel yung kasabwat na mataas Yes. na opisyal sa Yes. recruitment. Yun na ba yun, sir? Region 4A Director. Ayan. Concurrent Region 4A Director. DRDA pala. DRDA ng Region 4A. Yung, sir, yung sinasabing kasabwat? Yes. Sinabi ng CIDG Region 3 na random ang selection ng suspect. Nakikita niya sa Facebook pag nirelease yung list ng mga potential na papasok. Yes. Kaya kinukontak niya. Yes. Paano na? Bakit ganun po? Kasi sila ang most vulnerable eh. Only limited slots kasi ang natatanggap yan. Napakaraming qualified. So maghahanap sila ng vulnerable na gusto talaga makapasok. Kukontakin yon. Ang ginamit pang alias through messenger ay Spence T. Spence T. S-P-E-N-S-T-E-E. Babae ito. Babae yung si Hermosuro. Siya ang nag-contact. Siya pa ang hindi naghanap ng paraan yung applicant. Ang naghanap ng paraan ay yung BFP official. Sila ang kumokontak sa kanila. Sir, paano sila nagkaroon ng connection? Yung DRDA, sa 4A siya, tapos sa Region 3 naka-assign itong si arrested personnel po. Doon mo nakikita ang web of corruption. Somehow, somewhere, lahat yan lumabas sa telepono ni Spence T. Ang paano ang communication nila lahat. And we suspect that in all regions in the past, nagkaroon ng ganon. But we are confident with the new system we have na wala nang bayaran para dito sa slots for sale. Sir, last on my part, yung sinasabi niyo po na 200 personnel na under investigation for slots for sale, is this all over the country, sir? All over the Philippines. Thank you, sir. After that, ano na yung nangyari bago nakalusot itong slot for sale scheme sa Region 3? Actually, nagiging nangyari ngayon, dati kasi, ang officers, how do I put this? Basta tao ang involved sa selection, doon nangyayari yung corruption. Pero ngayon, systems generated na kung sino qualified after their physicals, after their credentials, after all the tests, mag-generate ng names lahat yan. And those names are open, na qualified kayo for final selection. Dito pumapasok ang human intervention. Dito pumapasok ko, gusto mo makapasok, ako bahala sa'yo. Bigay ka ng ganito. In this case, 300,000 ang hiningi. Dati ko pa sinasabi sa ganyan. Umaabot siya from 100 to 800,000. At ito pa ang yung complainant, tinanong namin kung paano siya
kung anong hiningi. 300,000. Sabi niya, wala daw siyang pera. Sinabi niya kay Spensty. Ang sabi ni Spensty, okay lang yan. May AppsFly naman eh. Pwede kang umutang pagkatapos para bayaran kami. Para mabayaran mo ang utangan mo. So, nakikita nyo, kung sa pinapanganak ka pa lang sa institusyon, ay corruption na pinapasok mo. Corruption ka na habang buhay, di ba? So, we clean it up. Mula sa baba hanggang sa taas, this will be a massive purge. Like what we did in PNP, it will be a massive purge in the BFP as well. Sir, para magkaroon lang po kami ng idea kung gaano ka-grave yung situation, kung corruption ang pag-uusapan, you mentioned yung 200. Doon sa 200 po na yon, ilan po ba yung regional director? We'll let you know. As of now, all regional directors are being investigated. All. And while investigation is ongoing, Hindi sino naman. ba Yung proven lang na may links ang siyang restricted quarters. But all regional directors are being investigated. ganun kalaki ang problema? Ganon kalaki ang problema. Gaano ba kalaki ang perang pinag-uusapan natin? Kasi obviously, It's a 15 billion a year industry. kung pag-uusapan lang po natin yung slots for sale, gaano kalaki ang pera pinag-uusapan? Kasi obviously, ang dami na kayo tinabang, kaya hirap matigil. Yes. Meron po ba kayong estimate ng Ang lowest na narinig namin ay 100,000, ang highest ay 800,000 para makapasok ng BFP. Between 100 and 800,000. under your watch, kaya ba? Kaya. Within 6 months, nilinisin namin lahat yan. As I promised you before, na ginawa natin sa PNP, tinanggal na natin lahat ng sindikato. Within BFP, matatanggal ko rin lahat ng mga sindikato to. Alim na buwan? Second. Ha? Alim na buwan. Yes, end of the year, I think we should be conclusive about this. I will not leave the SILG until I clean this up. Ang number one goal ko kasi dito is to strengthen the institution of the DILG. It used to be very weak. It used to be very porous. In every corner of sa bawat kanto, sa bawat sulok ng DILG, may corruption dati. Umpisahan mo sa police, umpisahan mo sa fire, umpisahan mo sa BJNP, lahat yan. Pero nung pumasok ako, I had only one mission in mind. Clean and strengthen.